Ang proyektong Bukas sa UP Bukas ay paglalaro at paghaharaya sa mga posibilidad ng diwa ng bukas para sa Universidad ng Pilipinas, Diliman. Samot-saring tinig ang bumubuo sa mga kabanatang nagtatampok sa iba't ibang sektor na nagdaraan, nagpapahinga o namamalagi sa universidad. Ang bawat tinig ay pagkakataong buuhin sa imahinasyon ang kinabukasan ng UP na saksi sa mayamang kasaysayan hindi lamang ng kanyang sarili, ngunit ng bayang kanyang sinisikap kalingain. Nagagandahan ako sa UP Diliman bilang universidad kasi una, mapuno, parang medyo breather siya sa outside environment. Parang very unique sa akin yung universidad as a whole. Kasi, ayun nga, may ganito tayong university, pero may presence din yung ganitong sectors na hindi ko mahiwalay sa UP Diliman. Hindi ko ma-imagine yung UP na walang mga Manila. Kasi kami sa AS, sa CSS, maraming kantin. So, yung mga pagkain namin, pinaprovide lang ng pamalitan ng hindi ko na ma-imagine yung UP na walang jeepney kasi yun yung transport, wala man akong sasakyan. Actually, isa din sa parang key characteristics ng UP is, ano siya, supposedly safe haven siya for freedom of expression, for different sectors na pwedeng pumunta dito at makapag-express yung hinaing natin sa gobyerno. Dito ako mas naka-experience ng maraming bagay dahil medyo enclosed kasi yung four corners ng isang high school classroom at nung pagkapak ko sa UP Diliman, mas naging malaki ang kumbaga parang mapa ng mundo ko. Pinakamadalas na pinupuntahan syempre ay mga kainan. At bukod sa mga kainan ay mga espasyong pang-aral, mga library. Kulang siya kasi napakadaming estudyante dito sa UP Diliman. Pero hindi sapat para ma-accommodate lahat ng kailangang espasyo ng mga estudyante. Base sa resources natin ngayon, at least nararanasan ko, nakukulangan pa ako ng learning resources. O bilang isang estudyante ng broadcasting, kulang pa kami sa updated na equipment. Isa sa very prominent nga yung kakulangan talaga ng student spaces. Dahil yung mga estudyante walang conducive study spaces, spaces for organization. Madadagdagan estudyante. Tapos, yun nga, sa mga commercialized spaces na nagaganap dito sa loob ng campus. At pakiramdam ko habang patagal ng patagal, mababawasan pa to kahit kailangan na kailangan to. Hindi lang ng mga estudyante, pati ng mga naninirahan dito sa loob ng universidad. Nakikita natin frequently yung presensya ng students, which normalizes itong presensya nila when dapat bawal naman talaga sila dito. So I would say very alarming pa din yung ganitong nangyayari, development sa university natin. For me, yung vision ko lang talaga para sa UP ay yung mapanghawakan niya, yung mandate niya bilang university na hindi lang para mag-produce ng mga na estudyante. Kailangan i-prioritize kung ano nga bang kailangan ng mga estudyante. Kailangan makinig
sa mga estudyante, kailangan hindi tayo magbulag-bulagan, hindi kailangan magbingi-bingihan. Kailangan makinig ng administrasyon sa kung anong kailangan ng mga estudyante dito sa loob ng universidad. Unang-una sa lahat is safe at malawak na espasyo para sa pagkain. Pangalawa, safe at komportableng espasyo para sa pag-aaral. At pangatlo, safe na espasyo para i-practice ang kumbaga parang hindi naman siya freedom of speech or freedom of creation. Kasi nga dahil bilang isang production student, mahirap makapag-produce ng ganitong content dahil sa dami ng kailangang lakaring mga papeles, mga permission, ganyan. Siguro, basta may space sa ganito, may upuan, may bubong, may saksakan para sa mga laptop ng mga estudyante, may ventilation. Yung system-wide committee on the protection and promotion of academic freedom and human rights. So, ito yung sinisik natin na meron tayong body na pwedeng malapitan, na mabilis na matutugunan yung mga ganitong issues, and makakapag-craft ng ways moving forward. So, kung paano nga ba natin as a whole matutugunan na yung presence ng armed forces of the state. Papangalagaan nga talaga yung mga sectors na nandito. So, for example, yung mga maliliit na Manila, yung mga wala silang constant threat na ma-displace or na merong mas malaking corporation or private entity na threaten yung business sila dito sa UP. Yung bilang sila nga yung primary